Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po mag-komento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentohan na po tayo. Sana po nasa mais po kayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong si Atty. Rowena Guanzon. Mga kababayan, totoo po at 100% po na tama ang sinasabi niya mga kababayan. At hinahanap niya po nasaan na si Martin Luther na tinatawag niya, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang komento at komentuhan din po natin. Ito na po, umpisahan na po natin mga kababayan. Mga kababayan, nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang pinakagusto nating makulong ay hindi nakukulong. Binibigyan lang tayo nila na mga Yusek Bernardo na nagsi-state witness laban kay Senator Bong Revilla. Mamaya lalabas na naman yan si Bernardo against Grace Poe, against Jinggoy, against Joel Villanueva. Inuuna lang nilang ikulong yung iba. Ang gusto nating makulong, si Martin Luther King Romualdez, na siyang pasimuno at mastermind nitong lahat ng kurakutan sa budget. Na siya ang speaker at pinirmahan naman ni Baby M. Mga kababayan, hindi ko gustong talakayin yung merits ng kaso ni na Bong Revilla, ni na Jinggoy, Grace Poe. Ang gusto ko lang talaga itanong, nasaan na? Bakit hindi pa nakukulong si Martin Luther King Romualdez? Yun ang gusto nating makulong. Binibigyan nila tayo ng kung sino-sino dyan na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Huwag natin pag-usapan ng kaso sa ngayon. Ha? Pero nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Bakit si Bong Revilla ang inuuna niyong makulong? Dahil ba suspetsa nyo Sara Duterte siya kakampi? Dahil ba ang mga Rimulya gustong mamonopolize na talaga ang power dyan sa Cavite? Pag nakpakulong nila si Bong Revilla at baka idamay pa nila ang asawa na congresswoman, ay talagang sila na lang ang maghahari dyan sa Cavite. Hindi yan maganda para sa ating demokrasya. Mas maganda hati-hati sila dyan mga local na mga powerful politicians para may check and balance sila. Yun lang ayaw natin doon nung nag-coalition sila ng Rimulya at Revilla para kay BBM. Kaya ang tanong ng mga Kabitenyo dapat ay bakit ginawa ito ng mga Rimulya kay Revilla? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang gusto naming makulong si Martin. Ipakulong si Martin Luther King Romualdez. Ipakulong si Martin. Yan po mga kababayan. I started a business to give. Yan, maring. Sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon, ipakulong si Martin Luther King. Hari ng mga magnanakaw mga kababayan. Totoo naman po yung mga kababayan. Dahil tinagurian din po ito mga pork barrel king mga kababayan. At napakaraming allocable na bilyon-bilyon at may mga insertion pa. At may issue pa yan nung panahon ni BP Sara sa DepEd at sa mga ahensya ng gobyerno na tongpats na tinatawag, dagdag pondo mga kabayan, nilalagyan daw po umano na mga extraordinary ang mga ahensya at binubunot yata nila ron umano mga kabayan. At ito rin sinasabi ni Ben. Totoo po ito dahil lumabas na po ito sa Senado
mga kababayan. At ito po ay sinabi na rin po ni Senator Marcoleta. Ito po mga tao na ito, katulad po ni Martin Romualdez na tinatawag din tambaluslos ng Vice President, at syempre po yung anak po ng Pangulo na grabe po ang nakukuha pong allocable pondo insertion sa mga distrito nila, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Ben ulit. Ibalik tanaw po natin kung gaano kalalaki po ang pera ng taong bayan na kukuha nila. Umpisa na po natin. Ito po. Papunta naman tayo sa PCIJ. Dito pa lang sa inilabas ng PCIJ, makikita mo na kung sino ang dalawang pinakamalaking buhaya sa Kongreso. Yung dalawang distritong nakatanggap ng lion's share, o kung tawagin nila, espesyal na pondo. Ang pangalawa sa listahan, sa Leyte, unang distrito. Nasasakupan ni Martin Romualdez alias Tambaluslos, yung pinsan ng Pangulo. 14.4 billion yung allocable ng demonyo. Saka kanino mo isusumbong yan, laging kasama ni Tulfo. At yung nangunguna sa listahan, Ilocos Norte, unang distrito. Miyembro ng First Family, Sandro Marcos, anak ng Pangulo. 15.8 billion yung allocable ng Batang Demonyo. Batang-bata, bagong hasa, pinakabatang miyembro ng sindikato. Eto nakakapagtaka. Mas malaki ang pondo ng distrito ni Sandro kaysa sa ibang distrito na may milyong-milyong residente. Alam nyo ba kung ilan ang populasyon ng distrito ng Ilocos Norte? 300,000 lang pare. Pero si Sandro, yung pinakamalaking pondo, ibang klase. Huwag ka na magtaka, siyempre anak ng presidente. Kaya kailangan mas malaki. Mula lolo hanggang tatay magnanakaw pare. Pansin nyo yung mga ninakaw? Palaki ng palaki. Kaya nga ito bata pa lang tinuturuan ng maging tirador ng Ilocos Norte. Yung political career nyo matatapos na kay Sandro. Biruin mo magnanakaw yung Pangulo. Yung pinsan, yung anak ultimo lolo. Itaga nyo sa bato kahit kailan hindi na kayo mananalo. Parang Trillanes lang yan kahit tumakbo ng barangay tanod talo. Alam nyo ba yung allocables ngayon? Tinuturing na DPWH pork barrel. Kasi nga nakapaloob yan sa president budget. Kaya tingnan mo yung Kongreso tahimik, hindi nila matakil. Kasi nga yung unang-unang tatamaan yung Pangulo, habang yung mga tao nag-i-struggle. Kaya nga yung PCIJ binansagan tong dalawa na to, mga hari ng pork barrel. Diba ginawa ng unconstitutional yan? Ang kapal talaga ng mga mukha nito, yung pork barrel, labag na sa konstitusyon yan. Diba ale, yung mga kasakiman nyo may hangganan din yan. Kaya kung nasa taas kayo ngayon, karumal-dumal yung lagapak nyan. Tandaan nyo yung tadhana parang Bombay pag naningil ng kasalanan. Malaki interes nyan. Mapunta naman tayo sa PCIJ. Dito pa lang sa... Totoo po yung mga tambay Di ba? Pag naningil na po ang tadhana, mga kababayan, napakalaki po na interest niyan. Lalo-lalo po pag naningil na. Pagka ang naningil na po ay ang susunod na administrasyon. Lalo-lalo po yung kinatatakutan po ng pambansang asong ulol na maging presidente. Takot na takot po dyan ang mga makakaliwa, ang mga magnanakaw na politiko, mga oligarkong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi po ba? Mga smuggler, mga pulburon lord, mga terorista. Takot na takot po dyan, mga kababayan. At lalo-lalo pong takot na takot dyan si Tambaluslos, si Sandro Marcos, at ang mag-asawang Marcos na tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? At yung tinatawag din pong umano si Satanas. Yan po ay mga takot na takot pagka po naupo ang isang Duterte na si Sara Duterte, ang Vice President. Kinatatakutan po nilang lahat yan. Kaya po yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, mga ubayan, ay nasa na si Martin Luther King Jr. Mga kababayan, nasaan na? Bakit hindi pa nga naman kinukulong? Tama po yun Di ba? Ang kinukulong at ang kinukuha na ng impormasyon ay si Yusek Bernardo. Hindi po ba? Nakita nyo po yung katarantaduhan at kawalang hiyaan nila umano. Puro po saan? Inililigaw ang taong bayan at tigas na pinoproteksyonan. Magmula yata dyan sa Blue Ribbon Committee umano. Sa DOJ, sa Ombudsman, at gano'n na rin po sa DILG, masyado po nilang pinoproteksyonan si Tamba umano. Ganon din si Sandro
umano. At lalong-lalo po, ang tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate. Protektado po yata. Lalong-lalo po yata ng magkapatid na Remulla. Umano. Saan po nila dinadala ang issue? Kay Bong Revilla. Susunod na dyan, sila Grace po. Di ba? Sila Villanueva, si Jinggoy. Di ba? Diyan nila dadalin. Kaya kay sinasabi ni Atty. Guanzon, totoo po yun eh. Gusto nilang pagharian ng Cavite. Kaya pinababagsak na rin nila ang Revilla. Dahil alam naman po natin na hindi po malinis na politiko umano ang mga Revilla. Eh di hamak naman ng mga Remulla. Magiging malinis na politiko ba yan umano? Eh, hindi po ba? Yung mga magnanakaw, galit po sa kapwa magnanakaw yan umano. Hindi po ba? Dahil baka nakawan din sila nito. Hindi kaya? Kaya dito po mga kabayan, kitang-kita po natin na yung sabwatan, nagsasabuatan po talaga itong pamahalaan na ito. Umano. Nagtatakipan. Dahil pare-pares po kasing may karga-karga, may mga baho, may mga lihim na bunyag na po sa taong bayan. Yung mga sikreto at lihim po nila ay nakalkal na po at nabunyag. At umalingasaw na! Hindi po ba mga kabayan? Umalingasaw na po. Napakabaho na po nila, mga kabayan. Kaya lang po nag-uubra ang kabahuan nila ngayon sa ating bansa. Dahil nga po, nananahimik po hanggang ngayon ang ating pong tinatawag na proteksyon natin at naglilingkod daw po sa atin. At tayo po ay pinoproteksyonan, lalo-lalo po, ng mga tinatawag na mga lingkod bayan, mga may dignidad, ipaglalaban ng mga Pilipino, lalo-lalo kung inaapi ito. Hindi po ba? At lalo-lalo po kung ninanakawan ng mga Pilipino, ay ito po ang ating tagapagtanggol. Pero nananatili po mga tulog, bingi, at pipi at bulag sa nangyayari po sa ating bansa. Daan-daang bilyon na po, trilyon pag sinuma mo ang ginagawang korupsyon ng mga politikong korap ngayong panahon ng binagoong Pilipinas at lalong-lalo nung 19 Congress, mga kababayan, wala po tayong naririnig. At kung meron man, at kung magsalita man, ang mga men in uniform, mga kababayan, ay protektado pa nila umano ang mga magnanakaw yata. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan sa sinatawag ni Atty. Rowena Guanzon, matindi po ito. Kaya nga po hindi po nila maimbestigahan. Kasi pag inimbestigahan po nila si Martin Luther si Martin Luther Jr. mga kababayan, pag inimbestigahan nila, napakalapit na po kay pinsan. Diba? Pag inimbestigahan kasi nila si Martin, napakalapit na po kay pinsan. Kaya po protektahan po nila umano si Martin. At hindi lang naman po si Martin ang grabe po dyan. Paano pa yung asawa, si Yeda? Si Yeda yata ay nakakaapat na term na yata yan. Hindi yata napapalitan bilang party list yata yan. Nasa party list po nila yan sa Tingog. Hindi mo ba? Si Yeda, yung asawa, gaano rin po kalaki ang nakuha po niyang mga allocable insertion ni Yeda, ang asawa ng speaker. At congressman din po ang anak niyan. Di ba? Yung anak ni Martin congressman din. Kung si Sandro Marcos nga, napakaliit ng populasyon ng kanyang distrito. 15 plus billion ang allocable niya. Si Martin Romualdez ang pangalawa, 14 plus billion. Paano pa po yung kay Yeda? Paano pa yung sa anak niya? At gaano kalaki po ang nakukuha na din umano ng party list ng Tambaluslos, yung party list nila na Tingog po yata yun. Hindi po ba? Kaya napakasarap po mga kababayan. Ngayon po kasi, sa totoo lang, real talk, hindi po tayo makakakuha ng tama at parehas na investigasyon ng malawakan, systematic at sindikatong korupsyon sa ating bansa hanggang sila ang nakaupo. Bakit po? Alam naman po natin, hindi naman po tayo tanga, bobo at gago. Alam po natin kung sino po at sino at nasaan lang at maituturo mo ang utak
at ulo ng mga ito sa ginawang mahigit 3 taong korupsyon. Hindi po ba? Kahit nga po bata, kahit nga grade 1 lang, alam nila kung sino ang leader ng bansa. At alam din nila kung sino ang leader ng panahon ng 19th Congress. Sino po ba speaker dyan? Hindi po ba lahat ng sasabihin na speaker? Hindi po ba? Napakalaking porsyento na susundin. Lalo-lalo po ang Pangulo. Kaya nga sinasabi na Tony Guanzon, yung ginawa ng 19th Congress, kung paano po nila gaguhin ang pondo ng pera ng taong bayan at pirmahan ng tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate. Nakita niyo po yung sabuatan? Gagawa na anomalya umano ang Kongreso. Pipirmahan naman ng pinsan. Pagkatapos, kanya-kanya na po. Kanya-kanya na kuha ng kanilang mga komisyon at mga allocable at mga budget bilyon-bilyon. Tapos ngayon, isisisi mo lang sa iilang mga politiko at doon ka lang magpo-focus mag-imbestiga kay Saldi ko, sa mga Diskaya, sa mga engineer, kay Bong Revilla, mga kabayan, at isusunod na nila dyan si Villanueva at Jinggoy. Baka isama na rin nila si Grace po, mga kabayan. Pero hindi po nila isasama yung mga kaalyado nila, lalong-lalo po si Tambaluslos, si Sandro Marcos. Siyempre, isasama ba naman dyan si Pinsan? Yung sinasabi po natin, uulit-ulitin natin, mahihirapan po kung pinoprotektahan mo ang hari, kailangan protektahan mo rin ang prinsipe at yung duke. Yung duke at prinsipe para po hindi po maimbestigahan ang hari o mano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Atty. Guanzon, tis-tis lang po tayo, Atty. Guanzon. Kasi po, habang pong protektado pa po nila at hawak pa po nila ang kapangyarihan, pati ang pera ng taong bayan umano, mahihirapan po tayo makakuha ng katarungan. Lalo-lalo po sa sinasabi nyo, dahil ang mga politiko po ay protektado po yata magmula po sa House of Representatives at Senado, si Tambaluslos na tinatawag nyo pong si Martin Luther. Hindi po ba? Mga kabayan? Kaya nga po mga kabayan, malabo pa po, Atty. Guanzon, sa sabaw na pusit na makakuha po tayo ng katarungan na maipakulong po natin si Tambaluslos, mga kababayan, at Atty. Guanzon. Hanggang ang Pangulo po ang tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate. Pero Atty. Guanzon, mabilis lang naman po ang panahon. At ang panahon po, lalong-lalo po Atty. Guanzon, kung matutupad din po ang wish. Ang wish po ni Cara David, mga kabayan, ay mapapabilis po ang pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Kung matutupad po ang wish ni Cara David, Atty. Guanzon. At dyan na po tayo. At lahat po ng request at hiling nyo, Atty. Guanzon, ay matutupad po yan. Makukulong si Tambaluslos umano, Atty. Guanzon. Hindi po ba? Maraming salamat po. At syempre po, hindi lang po si Tambaluslos ang makukulong. Hindi po ba? Pati po ang nasa palasyo umano. At lalong-lalo po yung prinsipe. Batang-bata pa lang, magnanakaw na raw po umano. Hindi po ba? At syempre, lahat po ng kaalyado nito. mga shoot sa banga po lahat yan. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Siena, si Annie Jo, ako si Phil Am, Kingston ng Hong Kong, Eric Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid Dides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan.
Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung lagi po natin ginagawa, ang ating po mga panalangin, magkaisa po tayo, pag-isahin po natin ang ating mga dasal, na lahat po tayo, ang ating buong sambayanan, at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo. Lahat po tayo sana ay maingatan po sa kapahamakan. Mailigtas po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal po ninyo. At siyempre po, maraming salamat po. God bless po. At tiis-tiis lang po mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.